Hello mga mamshi, it's me Mommy Fatty and welcome back to my channel. Hi Tamim! Ayan, so kung mapapansin yung mga mamshi, naka-jacket si Tamim kasi itong video na ito is medyo matagal na and ayun, gusto ko pa rin siyang i-share sa inyo, i-share kung ano yung naging experience ko dito sa Qatar sa paghahanap ko ng school para kay Tamim. So, ayan mga mamshi, for this moment, papunta kami sa Philippine International School para mag-inquire kasi nga kahit na ilang beses na akong nag-send ng email sa kanila mga mamshi, wala pa ring response. Ang sinasabi lang is kailangan kong maghantay para makakuha ako ng slot, but sabi kasi nung isang friend ko na ang anak niya is nag-aaral sa Philippine International School, kailangan siguro na pumunta ako personally para talagang bigyan nila ako ng slot para kay Tamim. But then, sad to say mga mamshi, wala akong nakuhang slot or hindi ako pinapasok sa registry or sa kung saan man pwedeng i-register yung bata, mga mamshi, kasi kailangan daw magpa-appointment. Pero kahit naman anong email ko sa doon sa email na nilagay nila mga mamshi, walang appointment or slot na binibigay yung nagre-respond sa email ko. And ayun na nga mga mamshi, medyo nasad talaga ako sa paghahanap ng school para kay Tamim kasi pahirapan talaga and parang alam niyo yun, pina-priority nila talaga yung mga nandoon na or may mga kapamilya or relatives na kumbaga nag-aaral na doon sa may Philippine International School. And also mga mamshi, nagpapasalamat ako sa guard na nandito kasi binigay niya yung number na pwede kong matawagan para mag-assist sa amin. But sad to say mga mamshi, ayun na nga, wala akong nakuha talaga, hindi pa rin kahit anong ginawa ko or something na wala talaga, hindi talaga nakakuha si Tamim ng slot dyan. And ito yung labas ng Philippine International School mga mamshi. Ayan, kahit pa paano approachable yung guard dyan mga mamshi. Madali siyang kumbaga pa sa bibigyan kanya ng mga idea. But ayun, sad to say hindi talaga tayo nakakuha. After namin sa Philippine International School mga mamshi is meron pa akong tatlong school na pinag-inquiran. The first is hindi tinanggap si Tamim kasi pang lang yun, nursery lang yun, and then overage na si Tamim para doon. And the other one naman is Indian school, hindi tinanggap si Tamim kasi Indian national lang yung tinatanggap nila. And the last one naman is like British school, so it's a big no for me kasi very expensive yung tuition fee nila. Like para sa KG1 umabot siya ng mga nasa 20 to 30 mga mamshi, kasama na if ever na umabot man ng 30,000 real mga mamshi, kasama na doon yung mga miscellaneous. So it's not worth for me na okay, I will choose or I will put him in a British school kasi syempre tinitingnan ko rin yung capability namin ni Elias. So ayun, it's a big no for me mga mamshi. And this time naman pumunta ako sa may Doha Philippine School mga mamshi. But ayun, sad to say then is full slot na sa Doha Philippine School mga mamshi. And meron akong nakita doon, nakakilala ko, and then ni-refer niya ako sa another school naman mga mamshi na ang tawag is Al-Ashbal. So sa Al-Ashbal mga mamshi is medyo siya, hindi ganun kalakihan yung tuition fee nila, mga nasa around 12 to 13,000 mga mamshi. So ayun, ni-refer nila ako doon, but ayun na nga, na medyo na happy ako during that time kasi sabi nila magantay ako kung kailan sila magsesend ng email sa akin para makakuha ng slot si Tamim, and also sa schedule ng kanyang assessment mga mamshi. And nung time na nakatanggap ako ng email mula sa Al-Ashbal na ayun, magte-take ng assessment yung bata mga mamshi, sobrang happy ako. And anyway, yung assessment is may bayad yun for 150 QR and non-refundable yun mga mamshi. So, ayun, magti-take ng assessment si Tamim. So, titingnan nila kung ano yung capability ng bata and sa edad niya kung saan nila pwede ilagay, sa KG1 na ba siya or KG2. But sad to say mga mamshi, ayun, nakapag-assessment siya and sabi nung nasa cashier na
Maybe after a few, 1 or 2 weeks mga mamshi, mag-email sila kung na okay ba si Tamim doon, or magiging one of the student na ba siya ng Al-Ashbal. So ayun mga mamshi, nagantay ako ng nagantay hanggang sa bumalik ako doon, but then sad to say, wala talaga mga mamshi, hindi talaga natanggap si Tamim, and I'm so happy kasi nga yung Al-Ashbal malapit lang din sa bahay namin, and ayun, hindi ako mahihirapan kahit na ako yung mag-drop and mag-pick up sa kanya kasi 10 QR lang yung pamasahe. But ayun mga mamshi, sobrang as in nakaka nakaka-sad talaga. Anyway, ito yung Al-Ashbal mga mamshi. Parang maliit lang siya na school, pero for me na maganda siya kasi nga mostly yung mga teachers doon is mga kabayan, mga Filipino, and ayun, kahit papaano approachable naman sila, but sad to say, ayun, kahit gustong-gusto namin papasukin dito si Tamim, and besides yung tuition fee dito mga mamshi is nagre-range lang ata ng 11 to 12,000 ganon for the whole year. And nung time na hindi natanggap si Tamim sa Al-Ashbal mga mamshi, is dito na namin napagdesisyonan ni Elias na umuwi na lang kami ng bata, mag for good na lang kami doon ko na lang siya paaralin, and ayun, pupunta na lang kami dito sa Qatar kapag gusto namin magbakasyon, or di kaya si Elias yung magbakasyon sa Pilipinas para bisitahin kami. And also ayun, sabi ko sa kanya na kailangan niya munang tapusin yung mga loan or babayarin niya dito bago kami magstay naman dito sa Qatar mga mamshi, kasi financially we are not stable. And ako naman, as in talaga mga mamshi, I try my best to earn money to help him. And even sabi ko sa kanya, if ever man na kaya ng budget ko na doon sa Pilipinas, kapag may maganda na akong negosyo doon, kahit na hindi naman ganun kalakihan yung ipapadala niya, basta mabayaran niya yung mga utang niya dito sa Qatar mga mamshi, okay na ako doon. But since ayun na nga, there's a lot of changes dahil dito sa nangyari na pagloloko niya mga mamshi, kaya ayun, sabi ko sa kanya na ipapasok na lang natin si Tamim sa saan ba to, sa may Pakistani school mga mamshi, kasi ayaw niyang papasukin si Tamim sa Pakistani school, kasi yun nga, ang preferable na talaga is Philippine school, or yung school na mas maraming Pilipino na teacher, kasi mas ano daw yung anak niya, mas may makakaintindi sa anak niya. So ako naman, it's okay basta magkaroon ng communication si Tamim mga mamshi, wala akong problema doon.